You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv. Continuing the mission of encouraging families to pray the Rosary together. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Sa araw na ito ay muli nating silipin, dalawin, alamin ang mga nagaganap sa ating mga miyembro ng Family Rosary Crusade units at pinuntahan po natin dito sila sa kanilang lugar. Ano po? Pakikilala po natin sa inyo, walang iba kundi si Sister Nene Robles, isang ulirang ina. Magandang araw sa iyo, Ate Nene. Magandang araw po. Oho, at mabuhay po kayo dyan. Kasama rin po natin sa araw na ito, isa pa nating kaibigan dito sa FRC Unit Lantana, si Tita Melly Garcia. Magandang araw po. Magandang araw din po. Kamusta na po kayo? Mabuti naman Napakaganda po ng kulay ng inyong buhok. Hari naman pagdating ng araw, ganyan din ang maging kulay ng aking buhok. Ano po? Ano bang tawag dyan? Salt and pepper. Salt and pepper. At meron po kayong 5 anak. Ano po? Opo. At marami na din po kayong apo. 6 po. 6! Nakakatuwa. At siguro masasaya po pagka marami sa pamilya. Ano po? Opo. At nais ko lang tanungin kagad sa inyo, paano po ninyo ipapaliwanag, i-describe itong MRC unit sa inyong lugar sa Lantana? Ate Nene. Sa amin po, maliit lang po itong grupo namin. Maliit lang. Ibig nyo sabihin na gaano karami po ang inyong members? Ang mga regular attendees po ng mga meetings, mga 20, 25. Would it mean kung meron kayong 20 or 25 members, each one would represent a family? Family, opo. Aba, marami-rami na rin yan. Kung kukwentahin natin, kung may average member ang isang family na 4, 20 times 4 na yan. Marami-rami na rin yan, di ba? So, pag inisip ko, malaki na rin ito. Dito sa Cubao ito, ha? Dito sa Cubao. Tita Melly, kayo po, gaano na po kayo katagal na member ng FRC? Since 1966 pa ako. 1966? Aba, ay parang ginagawa pa lang ko yung Araneta Center Cubao ng panahon na yan. At baka may mga poste pa ng transmitter nung araw dyan, kung saan tumayo si Quezon at nagpalitrato. Natatandaan ko yung mga lumang picture. Ano po ang dahilan bakit po kayo sumapi sa FRC unit noong 1966? Kasi po, yung panganak ng grade 3 noon, meron pong mga madre nang gagaling ng Immaculate Conception na nagtuturo po ng religion. Ngayon po, napili po yung anak ko na mag-house to house dito sa Planas. Okay. Yes. Ngayon, dahil wala po akong anak na maliit noon, malaki-laki na yung bunso ko, tinanong po ako ng madre kung gusto ninyo na mag-leader ng FRC. Na-meet niyo po ba si Father Peyton ng mga panahon na yan? Hindi po. Hindi niya na-meet. So, ito po ang inyong pagpasok sa FRC unit ng mga panahon na yan. Siguro, itim na itim pa ang buhok ninyo ng mga panahon na yan. May asawa na po ba kayo noon? Opo. Pero Tita Melly, simula po ba nang sumali po kayo dito? Lalo po kayong naging mabuting nanay o may kumukontra sa inyo dahil nauubos yung oras ninyo sa pagsali? May mga ganyang kwento po kasi ako naririnig. Hindi naman po. Hindi naman. Wala naman sinabi kahit na po yung mister ko. Wala naman yung sinabing magkasasali dyan. Wala naman po. Sangayon din po siya. So ito'y nakatulong pa para sa pamilya at sa inyo para mas mabuti kayong, maging mas mabuti kayong ina ng tahanan. Ano po? Kain sa inyo, Ate Nene. Baka kasi iba lagi ka na lang dyan, hindi ka makapagsaing, walang ulam dito. Mga ganyan. Hindi naman po. Kasi na-a-adjust ko naman yung oras namin. Pag umaga, kasi kasuhin ko muna po yung family ko. So binibigyan nyo ng panahon? Oo. Kaya ino-organize ko po yung oras. At napansin ko lamang po, itong pagdarasal at espiritualidad, parating natutuon sa mga nanay, sa mga babae. Bakit po daw kaya?
sa akin po, kasi bata pa ako, nakikita ko yung nanay ko, nag-rosaryo, nagdadasal. Okay, siya yung naging modelo ko ng spiritual life ko. Tsaka yung aking ate, na pangalawa kong ina, ganun din po nakikita ko. Kaya ito'y parang minana ninyo. Minana ko po. Pero hindi ibig sabihin ang mga tatay at ang mga kuya ay hindi naman magiging leader sa pagdarasal. Dapat din po siguro na, alam nyo, may narinig ako na isa kong kausap at ang sabi na, higit sa lahat, ang mga ama ang dapat na nangunguna sa pagdarasal ng rosaryo at pagtitipon sa pamilya upang sila ay magdasal. At ito nga po ang malaking hamon sa mga tatay. Kaya mga tatay, naku, ay dapat tayo na mismo ang nag-aanyaya at humihikayat sa ating pamilya na magdasal ng rosaryo at isunin natin ang ating mag-anak sa pagdarasal. Ano po? At ano po ang mga activities ngayon dito sa Lantana? Gusto ko malaman. Excited po ako malaman. Ngayon po, yung restructure namin. Restructure? Ano pong gagawin niya sa structure? Mag-grouping po kami. A group of 12 families. Alright. Opo. Tapos yun po, pagka bibigyan po namin sila ng certificate. Ito po. Katulad po nito. Mga kaibigan, kung nakikita niyo po itong certificate na ito, dapat po ang lahat ng tahanan at lahat ng pamilya na miyembro po ng Family Rosary Crusade ay merong ganitong certificate. At ito po ay nasa inyo na since 2006. At ipinakwadro ninyo at nakikita ito na pagpasok dito sa pamilya, makikita kaagad. Maganda po. So, ang gusto nyo gawin, lahat ng inyong miyembro ay bibigyan ko rin po sila. At i-require ko po sila, pakikiusapan ko po sila na ilagay nila sa sala nila. Ikwadro din po. Ikwadro po rin nila. Aba, napakaganda po niyang activity. At siyempre ngayon po pinagdiriwang natin ang sentenaryo ng lingkod ng Diyos na si Father Patrick Peyton. Meron po ba kayo mga espesyal na gawain sa pagdiriwang na ito ng sentenaryo ng ating lingkod ng Diyos? Yun po isa na balak po namin, na pagpapaalam po namin, na sa mga schools po, public schools, ano po gagawin? Makikipag-coordinate po kami sa catechism, na kung pwede, after the catechism, makapagano po kami ng pag-rosaryo. I see. Naku, napakaganda po yan. Parang outreach ninyo sa mga public schools. Other than the regular Black Rosary and the praying of the Rosary in the homes that you are doing right now. At ngayon pong May, month of Mama Mary, nag-coordinate din po kami sa catechism na after ng catechism this May, maglilid po kami ng rosary. Beautiful. Tita Meli, sa palagay nyo, itong naririnig natin lagi na the family that prays together, stays together, angkop pang gawin sa ngayon? O kailangan pa natin sa ating panahon? So, mas kailangan siguro ngayon. Kailangan po ngayon. Kaysa dahil sa hamon sa ating mga pamilya. Ano po? Ako, Tita Meli, maraming salamat po sa kabila po ng pagbabago ng kulay ng inyong buhok. Ano po ang inyong masasabi, Tita Meli? Ako po ay nagpapasalamat at yung pong mga pinupuntahan namin mga bahay-bahay, nagugustuhan po nila yung pagka po hindi sila masyadong marunong sa pagro-rosary, tinutulungan po namin sila. Maraming salamat po. Si Tita Meli po ay isa po sa mga urig, kumbaga sabihin natin, ng FRC dito sa Lantana. At para po sa inyong pagbali at kung saan po kayo po pwedeng kontakin, Tita Meli. Kayo po ay aming iniimbitahan na mag-join ng Family Rosary Crusade. Ito po yung aking contact number, 721-2403. Yun lamang po ang number niyo. Cell number. Cell number po is 0917-811-1212. Madali na na, 0917-811-1212. Maraming salamat. Ating po nakasama si Sister Nenet Robles at si Sister Nelly Garcia. At sana po sa lahat ng ating mga FRC members dyan, kailangan po natin malaman kung nasaan kayo, lalo na yung ating mga FRC units sa Visayas at Mindanao. Mangyari lamang po na kayo makipag-ugnayan dito sa atin dahil meron po tayong malaking gagawing General Assembly sa June 13 at inaasahan natin wherever you are na kayo po ay aming makakadaupang palad. Kaugnay pa rin po sa pagdiriwang ng sentenaryo ng lingkod ng Diyos na si Father Patrick Peyton, CSC.